Alam niyo po, naaawa ako dito sa mga pulahan. Kasi ayan po, tinalakay sa kamera yung tungkol sa pangakong 20 pesos na bigas. Pero hindi po umattend si Marcos. Hindi umattend si Marcos, kaya ang nadiin yung kanyang assistant secretary ng DA. Malabo po talaga. At wag po tayo maniwala na galing sa ating mga magsasaka yung bigas na binibili natin ng mahal. Kasi sa totoo lang, wala pa naman pong anihan. September to December pa po ang anihan. Kaya po tayo, pinaglololoko ng mga yan. Ang marami po sa mga mahal nating binibili na bigas ay imported. Inyo lang pong tingnan ang sako ng bigas na inyong binibili. Sapagkat hindi po yan ang mga sako ng Pilipinas. At pag iniluto nyo, walang lasa ang kanin. Hindi amoy bukid. At higit sa lahat, kung hindi matigas, malambot. Mahirap po hulihin ang pagtatakal ng tubig sa bigas para maganda ang luto. Hindi katulad ng mga bigas natin na gamay na natin ang takal. Di po ba? So, ito po ay isang panlilin lang na itong binibili nating mahal na bigas ay sarili daw natin ito galing sa mga magsasaka natin. Hindi po. Yan po ay imported na. Talaga lang tinatarantado tayo ng gobyernong to. No? Mas marami po ang imported na bigas ngayon. Sila po yung naka-order na bago pa nila yan sabihin na mag-o-order. Huwag po tayo magpaloko. Dahil naloko na nga nila yung mga kapwa natin Pilipino sa pagboto Instead nga na magalit pa ako sa mga pulahan. Hindi ko na magawa naawa ako. Kasi patuloy silang nililinlang ng kanilang ibinoto. Kaya dapat mga pulahan, huwag naman kayong masyadong panatiko. Iba-ibahin nyo naman ang inyong pananaw. Kung po pwede, kalimutan nyo na yung mga sinasabi nyong ganda at buti na ginawa ng mga Marcos. Wala po, kasi eto na. Tayo na po ang mga henerasyon ng mga anak na nakasakop o nasakop ni Marcos noong panahon ng kanyang rehimen. At ngayon tayong mga anak ng henerasyong yon, ang ngayon ay nasakop na naman sa pamamahala ng Marcos na naman. At eto na naman, ang dinanas ng ating mga magulang, dinadanas na naman natin ngayon. Pwede ba? Huwag na kayo magpalinlang dahil yung mga nagsasabi na maraming nagawang mabuti si Marcos ay mga panatiko at mga talagang dating mga amo yan na sinuhulan. No? Huwag po kayo magpadala sa mga kaibigan na nagsasabi. Huwag po kayo magpadala sa mga tao na sinasabi mabuti. Iwasan nyo na po ang pakikinig sa iba. Magkaroon po kayo ng sarili nyong desisyon. Matatapos po ang termino ni Marcos sa 2028. Sana po, matuto na po tayong bumoto ng tama. Alisin na po natin sa landas natin ang Marcos Duterte. Kalimutan na po natin yan. At kung sino po ang tatakbo, kung sino man po ang makakapagpabago ng gobyerno, makakapagpabago sa mga lider ng gobyerno, ay siya po nating suportahan. Kahit sino, huwag tayo tumingin sa kulay. Ang importante po, kilala natin ang taong magbibigay ng kinabukasan sa ating mga kaapu-apuhan. Huwag po tayo magpaloko mga kapatid. Bigas lang, niloloko pa tayo. May sarili po tayong mga magsasaka. At huwag na po kayo umasa sa 20 pesos. Malabo pa po, sa dilang malabo ang pag-asa na gawing 20 pesos ang bigas. Kaawa po kayo. Ayan po, nag-meeting sila sa kamera. Tinalakay nila ang pangako ni Marcos noong campaign. Pero hindi po umattend si Marcos. At ang napuruhan, yung kanyang assistant secretary. Ano po? Kaawa po talaga. Thank you po mga kapatid.